Sa atong mga tinahod nga tigpayla, unang-una nga to sa atong inahan sa kapunungan, si Mami Glenn, nga mao gihapon ang atong kongresista sa Distrito 1. Sige na, pag-input na mo. Ang akong mga anak, nga niya karon, sila si Ben Glenn, sila si Butsing, ayaw atong gamay ko nato nga mga kaigsuunan nga nagagikan sa nagkalain-lain nga dapit dinhi sa atong kapupudang Pilipinas. Maingon man kaninyong tanan nga karon ani ananambong maayong gabi karapatan. Unang-una, kining akong pag-anhi, mao kini ang usa ka butang nga diin inyong gipangandoy, nga ako pong gipangandoy. Kaya nga mo po gimbuhaton dito sa lain nga opisina, nagkatambak, pwerte kadaghan, gani among pangunayan gyud og siksik ang mga record sa Spiritual Division nga ngadto kaninyo mga misyonaryo, mga round-up team, mga membro sa atong mga chapters o sangang buhatan o sa kaluoy sa Diyos, sa kaluoy sa higayon, pipila lang ka porsyento ang kibali wag yun wala makasunod o wala makasanong sa reglamento sa Spiritual Division. Adunay mga 10% sa atong mga miyembro sa pagkakaroon ang wala magpakapasar sa pagtuon sa espirituhanon nga kalihukan. Ang ubang 90% kaloy sa Dios, pihigunon pa ang uban, doon na pa'y gitandog, mao nga kinahanglan nga magbantay kamo nini. Kay bisan dito sa taas, amo nang gikasabutan aduna pagod mga reglamentos o mga pagsulay nga ato pagyud nga pagahimuon, mao kana nga dili kamo magkumpiyansa karon nga mga panahon. Kay ang tao tungod sa iyang kapakyasan, ang rason sa iyang kapakyasan mao ang iyang pagkumpiyansa. Mao nga labi na dinhi sa atong pagtulunan sa PBMA, dili tagyod kini pasagdan nga madisgrasya lang gumikan sa pagkumpiyansa. Gani kaning atong kabutang karon mauusab kini ngano nga hangtod karon mga gutloa ano na pay daghan sa atong mga kaigsuonan ang mga kabus, kay hangtod karon mga gutloa ang mga igsuon. Gibahig pa kita, silhigon pa, mao nga pugong lang yun mo sa inyong gitindugan. Kay nalisang ako nga aduna unyay pipila lang sa gihapon sa ato mga kaigsuonan, madugangan unya simba ko ang wa magpakapasar ug mamahimo unyang mudako ang porsyento sa umaabot ng mga adlaw, umaabot ng mga katuigan. Busa kinahanglan nga ato gyud kining tagaan og dako nga pagtagad. Ang atong mga miyembro sa unang 13 kinahanglan magmatngo na. Ang atong primerong 24 magmatngo na. Kay kamuman ang ulo o ang uluhan, kamuman ang nangulo karon sa atong katawhan, kay kamuman ang konsultang kibali sa atong kapunungan sa PBMA. Og nakita ko, nadungog ko nga naa pa sa inyong mga kaugalingnan nga halos dili gani kamo di ay magkasinabot sa inyong kaugalingon. Ayaw ninyo tuguti ka na. Kinahanglan nga usa-usa ka ninyo adunay tagsa-tagsa kabaruganan nga maghugpong
Kay way lain nga tan-awon nga mga modelo sa mga tao kundi ang inyong kaugalingan gumikan kay kamuman ang nauna sa atong kapunungan. Busa mga igsuon, kinahanglan po nga atong makit-an nga dili nato kumpiyansahan ang atong pagkabutang karon. Mangani kinahanglan nga ato kining subayon, ipusa ng bata kadto. Kinahanglan magsubay ang atong tagsa-tagsa ka mga hunahuna aron nga katagaan nato og dako nga disiplina karon ang atong mga kaugalingan gumikan kay nagsilabi na karon ang daghan kay nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Dili na maayo ang atong itsura, ang atong mga figuras, mao nga ato gyud kining kinahanglan nga butangan sa sakto nga disiplina ang atong mga kaugalingan. Dili kita magkonfiyansa karon nga mga panahon. Ang atong Supremo Presidente mulakaw ngadto sa unahan aron mangita sa atong tinusbawan. Pangitaon niya dito kay matod pa niya bisan kung moabot pa kuno siya sa impierno. Basta makit-an lang kuno niya kung asa dapit nga mahimo nga magmabungahon ang membro sa PBMA iyang pagkabuhaton. Busa inyo usab kini siyang balusan pinaagi sa atong pagmatngon nga kitang tanan dili masalaag sa lain nga dalan kundi ang atong gisubay karon mao ang atong dalan sa kamatuoran ug sa pagkamatarong. Dili ta tugutan nga kita mapareho sama sa usa ka karnero nga nabuwag sa mabagang pundok sa katawhan o sa mabagang pundok sa iyang mga kauban. Siya mibuwag tungod kay pagtuo niya nga dito sa iyang paghibuwag makit-an niya ang daghan nga mga sagbot nga mga berde pa ang kulot. Dili siya gusto nga mamahin siya sa iyang mga kaigsunan. Tuod man iyang nakita ang baga kayo nga sagbot nga berde ang kulot. Apan taliwa ni atong lasang iyang nasudlan mga igsuon sa pagpaningaon na niya kumo kay wa may mubarog nga leader niya o way mubarog nga mag-warning kaniya nga anaay dakong bangag. Taliwa ni atong lasang ngayang naadtuan na sa aga niya. Pagkahulog niya ni bisan usa sa mga karnero nga iyang kauban mga igsuon wa gyud nakadungog sa iyang pagsinggit niadto. Gumikan kay ang iyang kaigsuonan nga mga karnero nga iyang kauban atuwa sa halayong dapit napunta ni atong pulos na pod brown na nga mga sagbot. Naningaon sila, hinay-hinay, apan safety sila dito, kay wa may bungaw nga lawom, o gawas pa, kung aduna man galing mahulog dito, sa halawom nga bangag, madali lang nila to kaila man dayon tabangan. Mauusap kini ang mahitabo sa atong pundok sa PBMA, mga igsoon. Sa inyong paghigawas sa asosasyon, nalingkawas kamo sa kalisod. Apan sa inyong pagkalingkawas sa kalisod mga igsoon, dili kamo makabantay. Kay lagi kamo man lang usa, wala may giya. Ug dito sa paglunang nimo sa kahilayan, dito sa pagpahimos nimo sa imong kaugalingon, imo sab gipatay pag hinay-hinay ang imong kaugalingon, dito sab nimo masaksi umabati sa imong kaugalingon nga importante gid ay nga kung ikaw magasakit na nga ana kay pamilya o ana kay dako nga bulog sa mga kaigsuonan nimo nga imong kasumbungan o imong kaparaygan kay lagi sakit man imo tiyan o sakit man imo likod o kapoy man ang imong kalawasan. Ayaw ninyo tugutin nga mayunana kamo. Kung gani hinunuha kinahanglan atong tapukod
resources-wise, kinahanglan nga atong matipon ang atong kaugalingnan nga dili gyud kita magkabuwa. Among gipaningkamutan dito sa taas nga mauunta ka na apoy mahitabo. Ang gimbutan sa Dios mao karon ang naghari nining kalibutan. Tungod kay iya mang gimbutan nga kita iya pang pagkasulayan sa usa pa ka higayon o sa lain pa nga mga higayon, dan matuman ang iyang gipangandoy, matuman ang iyang una-una, tungod kay siya gamhanan man. Wa pay ni usa ka tawo nga makabungkag sa atong asosasyon, mga igsoon, gawas sa atong Ginoo. Kung moingon ang atong Ginoo, sige ben, bungkagan na natin. O di bungkago na to, labo na ni malapad. Pero kay wa man siya magsulti, wa man siya magpiling, nga bisan gani sa akong pagkatulog, bisan sa akong damgo, wala niya ka na, isugo nga rin ka na ko. Pusa, atong hugpungon, nga kinahanglan, parehas kita sa usa ka silhig nga tingting, nga kung ana pa kita sa atong kinatibukan, magamit nato kana pagsilhig ni atong hugaw. Kay kung ang silhig mapungkag na ganit kana, mga igsoon, kung usa o duha o tulo na lang bahinuon kabuok ng imong silhig diha, bisan butangan nimo diri iskatapok na buhangin di doon, abtan ka ng iskadlaw di pagkamuman, kung tuyo ra kan kabuok, ting-ting mo nabilin sa imo mga kamot. Apan kung ang maong silhig kumpleto pa, wala lang sa kaoras ka ng imong pagsilhig-silhig dia, limpyo na ka ng imong hawanan. Alam ko ngayon ang mga Tagalog, nagaano na sana Tagalogin naman ni Master ang miski na konti lang. Kaya ako medyo nanggaling sa malayong lugar, ha? Pero alam ko yung mga nasa isip ninyo, Tagalogin mo naman, ito paminsan-minsan, para naman maintindihan namin yun. Sa bagay, may mag-i-interpret mamaya. Kasi ang nakasanayan ko talagang salita ay ang salita na Bisaya. Pero hindi bali. Simple lang ang bagay na pinag-uusapan ko ngayon na aking ibinanggit sa inyo. Yun bang tipong hindi tayo magkonfiansa dahil ang ating panahon ngayon, kung tayo magkonfiansa, yung kasawian natin sa buhay ay bunga ng ating pagkukonfiansa at pagsiwalang bahala. Yun ba yun? Sa ating mga sarili. Kaya kumbaga sa kuan, sa makikita mo na kung halimbawa ang isang karnero nakikipaghiwalay doon sa kanyang grupo, siya na mag-isa, nakita niya doon sa kanyang pag-iisa ang napakalawak na lupain na puno ng damo, na preskong-presko. Pero hindi niya alam na doon sa napakalawak na lupain na yun, may malalim na butas. At habang siya'y kumakain, mga kapatid, siya'y nahulog. At walang ni isa sa kanyang mga kasamahan ang nakarinig sa kanya upang siya'y iligtas doon sa kanyang pagkahulog. At ang karamihan po sa kanila ay napunta doon sa isang lupain na malawak din, pero patay ang mga damo. Dahan-dahan lang silang kumakain, kumusama-sama sila, kumu yung lupain na yon, walang butas na malalim, so walang nadisgrasya sa kanila, miski na isa. Kaya lang, medyo nagsakripisyo sila ng konti, nagtitiis sila ng konti, gawa ng ang kanilang kinakain kulang na sa bitamina at sustansya.
Pero yung mag-isa doon na nakita niya, ang isang malawak na lupain na punong-puno ng buhay na mga damo. Nahulog, sandali lang niya pinakinabangan ang kanyang kinakain, natapakan o natapatan niya kaagad yung malalim na butas. Yun, nahulog siya doon. Ni walang isa sa kanyang mga kasamahan ang nakarinig sa kanya. Ngunit ang karamihan nang dudoon sa kabilang panig at sila po'y hindi naghihiwalay kahit na papano nung sila'y umuwi na papunta sa kanilang lugar na kung saan doon sila magpapalipas ng gabi. Sa awa ng Diyos, ni isa sa kanila ay walang nadisgrasya. Kaya yun po mga kapatid ang ating pakatandaan. Na kapag tayo pala ay naghihiwalay o hihiwalay ng landas sa karamihan, na tayo'y magbubukod gawa ng meron tayong malaking plano o ambisyon sa ating buhay, na halinaway tayo'y mabuhay ng maginhawa kagaya ng mga nangyari ng ilan sa inyong mga kapatid na ngayon ay nandudoon na, maginhawa na. Kaya lang marami din taong naghahanap sa kanila dahil sila po din naman ay punong-puno na ng kasalanan at sila po ay punong-puno na ng sakit. Wala silang matakbuhan na iba. Gawa ng ang kanilang napuntahan ng mga tao, nakakaramdam na sila'y niluloko ng tao na yon. Gaya ng karaniwan ng ginagawa doon sa mga nagpatotoo. O nga't guminhawang ang buhay nila saglit, sila po'y nakakakain sa aking mesa dahil ang mga tao po'y naniniwala sa kanila. Binigyan sila ng fried chicken, binigyan sila ng halos yung higaan ko, pahihigaan na. Pero nung sila'y mabuking na, at ang medyo pakiramdam ng mga tao niluloko na sila, doon na sila nagtatago, hindi na sila halos makapakita doon sa tao na kanilang niluloko. Gawa ng kanyang kasalanan ay sumobra na doon sa katawan niya. Umaapaw na sa kanyang pagkatao ang kanyang paglalabis, na harinaway balang araw na maabot niya ang aking kalagayan ngayon bilang Supremo Presidente. Nasaan na sila ngayon mga kapatid? Hindi na natin sila mabalitaan kung nasaan na. Kaya wag na wag nating gayahin, wag na wag nating hayaan na magkagayon tayo gawa ng wala ding makatulong sa ating mga kapatiran. Sapagkat ang lilihis ng landas ay para bagang automatic na yan, nagagawa talaga ng kung ano mga kababalaghan upang marating lamang nila ang kanilang mga ambisyon sa kanilang buhay. English na naman. Pero sige lang. Someone will interpret my message, no, to everyone. So, hindi ko na lang masyadong hahabaan. No? Di na lang nako kayo tason ang akong istorya. Hinumdumin ninyo kanunay, lagi ninyong pakatatandaan that you should always remember that the association and God loves you very much. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pakikinig.